Hallelujah. Hello po. Magandang gabi po sa inyo. Hallelujah. Magandang gabi sa bawat isa, sa amang sulok ng daigdig kayo nandoon. Cheer up! The Word Works Program. Welcome po. Welcome po, Sister Welcome. Lina. Welcome po. Welcome po, Sister Welcome Mercy. po. Okay, so tayo po muna ay manalangin. Sister Mercy, lead us. Hallelujah. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Diyos ng kataas-taasan, Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin. Salamat po sa liwanag ng iyong mga salita na siyang tumatanglaw sa landas na aming dinaraanan. Salamat sapagkat sa lahat ng dilim ay may liwanag, O Diyos. Salamat po sa tapat ng mga salita. Hindi man po kami palaging tapat, Panginoon, subalit ikaw ay nananatiling tapat sa amin. Kailanman hindi ka po nagbabago, ikaw ang Diyos na, ikaw ang Alpha and Omega, Diyos noon, Diyos ngayon, Diyos magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa programang Cheer Up, The Word Works program na siyang ginagamit mo, Panginoon, para maging daluyan ng pagpapala sa maraming tao. Na siyang nagiging daluyan ng kalakasan, katagumpayan, kaliwanagan sa mga nadidiliman ang mga isipan. Lord, salamat po sa Cheer Up, The Word Works program na patuloy na ginagamit mo upang maunawaan ng bawat isa, O Lord God, na ikaw ang tunay na Diyos na buhay na siyang kumakalinga sa mga taong nawawala ng pag-asa. Purihin ka, Panginoon. Maraming pong salamat, aming Ama. Sa iyo namin ibinabalik ang papuri, parangal, pasasalamat at pagdakila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po. Ayun. Okay, magandang gabi po muli. Tayo po muli ay dadako dun sa atin pong topic na aral mula kay Haring Asa. Ngayon po ay tatapusin po natin ito. Nasa chapter 16 na tayo na ikalawang kronika. Chapter 16. Pero bago po ron, nais po muna natin uling bigyang paalala. Bakit po natin ito ginagawa? Ang sabi po ng Romans chapter 15 verse 4, Sister Lina. Roma 16 verse 4. Roma chapter 15 verse 4. Ano po ang sabi doon? 15 verse 4. Ayan. Sinasabi po sa Roma 15, versikulo 4, ano man nasa kasulatan, noong pang-una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan din. Yan. So tayo po'y nasa aral sa mga pangyayari sa buhay ni Haring Asa. Ito po'y nasulat noon at kailangan po natin ito para yung alam natin, malalaman nating naging mali nila ay hindi na natin madaanan. Kaibigan, kapatid, aware naman po tayo na sa panahon ngayon napakarami talagang yung tinatawag na stress, problema, tulad ng nangyari din sa buhay ni Haring Asa. So, babalikan lamang po natin ang ilan nating napag-aralan bago natin tapusin sa chapter 16. Ito pong punto ng buhay ni Haring Asa. Siya po ay nagsimula dun sa chapter 14 ng ikalawang kronika. Sister Mercy, makibasa po ang verse 1. Namatay si Abiha at inilibing sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. Sa panahon ng paghahari niya, nagkaroon ng kapayapaan sa Huda sa loob ng 10 taon. Okay, so kita po natin kung paano naging hari si Asa. Siya po ay anak ni Abijah at nung mamatay ang kanyang ama ay siya ang pumalit bilang hari. At ang agarang nangyari, unang 10 taon, okay, tingnan natin na unang 10 taon, doon po sa Huda na kanyang pinagaharian, ay nagkaroon po ng kapayapaan.
Wow, so ibig sabihin, maganda, no? Maganda ang kilos ng Panginoon kay Haring Asa. Bakit? Dahil ang sabi sa verse 2, Sister, pakibasa. Verse 2 ng chapter 14. Oo. Sinasabi po rito sa verse 2 ng chapter 14 ay wala. Andyan lang yan. Yan, dahil gamitan mo ng turo. Yung tuturo. Pumalit sa kanya ang kanyang anak. Yung mas mababa pa, no? 10 taon itong naghari Verse 1 yan. at Verse sa 1. panahon. Ay, verse 3 na Okay. ito. Ato. Verse 2. Ato, verse 2. Ang kanyang ginawa ay ikinalugod ni Yahweh na kanyang Diyos. Okay, ibig sabihin ng mga ginagawa ni Haring Asa ay nakalulugod sa Diyos. Ang sabi po ng King James Version, chapter 14, ang sabi, and Asa did that which was good and right in the eyes of his God. So, sa loob po ng 10 taon na yon, no? May kapayapaan kasi ito pong si Asa, ang kanya pong mga ginawa ay good and right sa paningin ng Diyos. So, yun ang kanyang ginawa. No? May mga ginawa siyang magandang bagay. So, after 10 years, kahit may kapayapaan, sabi dito, nagkaroon po ng kapayapaan sa paghahari ni Haring Asa sa loob ng 10 taon. So dumarating po talaga kahit po maganda ang pangyayari sa ating buhay, ginagawa po natin ang maganda sa paningin ng Diyos, no? Hindi natin sa ating panahon ngayon bilang mananampalataya, hindi natin ginagawa para matuwa ang Diyos sa atin, kundi normal sa atin ang gumawa ng mabuti dahil nasa atin ang Diyos. So kung mabuti ang ginagawa ni Asa sa paningin ng Diyos, good and right, maganda at tama, right, no? After 10 years, meron pong problemang dumating. Sa buhay po natin, dumarating talaga na kahit enjoy tayo, may mga dumarating na problema. Ganun po talaga. Ano yung problemang yon? Sister Mercy, pakibasa ang verse 9. Nilusob ni Sera na taga-Ethiopia ang Huda, kasama ang maraming sundalo at 300 karwahe. At nakarating sila hanggang sa Maresya. Okay, ganito po ang pangyayari. After 10 years, may kapayapaan. Sa loob ng 10 taon, and after 10 years sa buhay po ni Asa, at marahil mangyari sa ating mga buhay, marahil dumating din ang paglusob ng kalaban. Ibig sabihin, ang pakikialam ni Satanas. Sa puntong ito, siya po ay nilusob ng isang hari. At alam niyo po, kung papaano humarap sa problema si Haring Asa, ito po ang pagharap niya. Ito po ang sabi niya. Pumunta po sila Asa, hinarap nila yung kalaban, hindi sila tumakbo. At ito po sa verse 11, sister, pakibasa po ang verse 11. Bago siya lumaban, tumawag si Asa kay Yahweh. Number 1, nakita po natin, bago siya lumaban, tumawag si Asa, si Haring Asa, sa Diyos. Siya po yung may problema, ha? Siya po yung hari. Nilusob siya ng ibang hari, mabigat na problema ito. Pero bago siya lumaban, ibig sabihin, sa New Testament ang sabi ng Bible, fight the good fight of faith. Inutusan tayo sa Timothy na fight the good fight of faith. Actually, utos yun ng Diyos, ginamit si Paul para sabihin kay Timothy. No? Batang-bata pa po nung pastor si Timothy. Sabi ng salita ng Lord sa kanya, using Paul, Timothy, fight the good fight of faith. Para po tayo at applicable sa atin yon. In order for us to fight the good fight, not bad, no? Good fight. Tamang pakikibaka ng pananampalataya. Para ito'y magawa natin, kinakailangan natin, bago tayo humarap sa anumang laban ng ating buhay, kinakailangan po natin ang pagtawag, pagpupuri, amen? Pakikipag-ugnayan, pananalangin sa ating Panginoon. Kasama natin lagi siya. Ngunit sa bawat problema, tandaan natin, ang lakas natin ay ang Diyos. Amen. Pero kinakailangan nating humarap ng matatag. Kinakailangan nating harapin ang anumang
problema na meron sa ating buhay, huwag po nating tatakbuhan. We need to fight the good fight of faith. Ngunit sa ating pong pakikibaka ng tama at magandang pakikibaka ng pananampalataya, kinakailangan inuuna po natin ang pagpupuri, pagluwalhati, amen, pagsamba, pananalangin, at paghingi ng guidance sa Lord. May term po Sige ako dyan, po, Pastor. sister. Doon sa sinasabi, kasi dito sa ating pag-aaralan, dito, yung pagsanggunin natin sa Diyos, mayroong pagkilala sa Diyos. Katulad, O kikilalanin mo yung kakayanan niya sa buhay mo at magagawa niya. sabi, He is the magnificent. Walang katulad. Dito. Wala kang doon sa ating binabasa. Kung dudugtungan. Ito. Sige, doktungan mo, sister. Bago siya lumaban, tumawag si Asa kay Yahweh. Wala kang katulad, Yahweh, sa Yun ang laman ng kanyang pagtawag. Pagkilala, paano niya kinilala ang Lord? Sige nga. sa pagtulong. Hindi, paano niya, anong sabi niya? Yahweh, wala kang katulad, Yahweh, sa pagtulong maging sa dakila at hamak. Sa pagtulong, hindi pagtulog. Pagtulong, Dinig ko pagtulog eh. sa dakila at hamak. Ibig sabihin, wala siyang Pinipili. pinipili. At nasa New Testament yun, sabi sa Acts, God is no respecter of person. Hindi namimili ang Diyos. Hindi. Mamaya makikita natin sa chapter 16. No? Ayun. So dahil review na lamang po ito, no, at napakaganda po ng review ito, kahit payapa, huwag kang mataranta kung may dumating na problema. Sino man ang gamitin ni Satanas, ano man ang gamitin niyang problema, do not allow yourself na mataranta sa sitwasyon. Kasi may Diyos. May Diyos, totoong may Diyos. At ang Diyos na ito, grabe ang pagmamahal sa atin. John 3:16, For God so loved the world. Pakibasa nga po, Sister Mercy, okay lang po ba? Opo. Sige po. Hallelujah, nawa, nasusundan niyo po kami. Huwag kang bibitaw. At nagre-request po ako, please share. Kailangan po ng mga kakilala, kaibigan, mahal natin sa buhay ang gantong uri ng pag-aaral. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ay, pakiulit. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Paano daw? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ganon katindi. Hindi ipinagkait. Eh may kasunod pa yon. Yan 3:16 yan, titingnan natin sa Romans 8. Sister Mercy. Romans 8, kung hindi niya na ipagkait, di ba? Romans 8 verse 31. Tingnan po muna natin sa verse 31. Sister Mercy, pakibasa po. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ng Diyos. So hindi ang Diyos ay hindi galit sa iyo, hindi kanya kalaban anong pinagdadaanan mo sa buhay. Hindi galit sa iyo. Ang Diyos ay panig sa atin. Amen. Ganto ika katindi ang pagmamahal ng Diyos sa tao, sa lahat ng tao sa sanlibutan, di ba? Ipinigay niya. Pero kailangan mong tanggapin yung Jesus na kanyang ibinigay. Mamaya darating tayo ron. Tuloy po ang basa. Verse 32, ito po yung sinasabi ko, verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Oh. Amen? Kaya huwag tayong susuko. Hindi, alam mo, mapapahamak lang tayo, babagsak lang tayo pag hindi natin alam yung sinabi ng Panginoon. Kaya niyo po kami kaharap ay hindi para yayain kayo sa aming church. Pero, nire-request po namin, please like the Life Giving Spirit Church.
FB page. Kasi kada po meron kaming online, may mga pagtuturong kagaya nito, magre-remind po yan sa inyo na meron po kaming ipinost. So, mapapanood nyo. Ang mas marami pang libre na inyong mapapahinggan at mapapanood. Yun lang po request namin, hindi po kami nangihingi kahit 5. Ang tanging request po namin ay time nyo at please like and comment, share anything, no? Doon po sa The Life Giving Spirit Church FB page. Yun lamang po yun. Hindi po namin kayo kukuning miyembro. Kasi hindi naman po yun ang mahalaga. Ang nilagay po ng Panginoon sa puso namin ay ibahagi sa inyo. Kaya nga po may Cheer Up the World Verse program. Ito po ay nagsimula nung pandemic. Na alam ko po na maraming tao noon ang nangangailangan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Lito, bagsak, no? Kaya nga ang daming message sa akin noon. At ito po ang dahilan, yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng programang ito ng Cheer Up the Word Works. Kaya nga po from the very title, no, Cheer Up the Word Works. Ang tanging dala po natin ay ang kanyang salita. So balik po tayo, wag mong bayaan ang sitwasyon na magdikta ng magiging buhay mo. Kailangan ng salita ng Diyos ang magdidikta. At ito nga po, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa lahat ng tao. Anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang anak. At doon sa binasa natin, kung naibigay ang kanyang anak, ano't hindi niya ibibigay ang lahat? Kasi pinaka-the best na yung anak niya Parang ganito. Kung kaya mong tumalon ng 3 feet, bali wala sa iyong talunin ang 1 foot. Amen? Because the lesser ay nakapaloob na included in the greater. Ibig sabihin, kung yung pinaka-the best na anak niya ay naibigay niya, yung pakayang maliliit na bagay na mga kailangan natin, na mga solusyon, kaya niyang ibigay. Pero wag nating kakalimutan na may Diyos. Tulad ng ginawa ni Haring Asa bago siya siya po ay sumanggunit, kinilala niya ang kakayanan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi yung kakayanan ng bigat ng problema, kundi yung kakayanan ng Diyos laban sa problema. Naalala ko sabi ng Bible, I can do all things through Christ which strengtheneth me. No? Magagawa natin lahat dahil may Diyos, may Panginoong Jesus. Amen? Ang anointing ng Panginoong Jesus na nasa atin ay siyang magtutulak sa atin para malabanan lahat ng ito. At ang sabi nga ng Diyos, fight the good fight of faith. Again, para po magawa nating fight the good fight of faith, kinakailangan po natin ang pagkilala sa kakayanan ng Diyos sa ating buhay at sa anumang sitwasyon na meron tayo. So after 10 years, nagkaroon po siya ng problema at ang ginawa niya ay ang pagtawag sa Diyos. Gusto ko pong tandaan nyo ito, pakibasa po, Sister Mercy uli, ang verse 2 ng chapter 14 na ikalawang kronika. Verse 2. Matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos. Okay, matuwid. Pero ito hindi niya ginawa buong buhay. Ang sabi ng Bible, and Asa did that which was good and right. Matuwid ang kanyang mga ginawa, pero hindi buong buhay. Dito po kasi papasok na tayo sa naging mali na hindi dapat nating magawa pa sa ating buhay. Dapat to nating matutunan, sabi ng Romans 15:4, itinuro itong nababasa natin para malaman natin at magkaroon tayo ng aral doon at lumakas tayo. No? Ibig sabihin, pwede palang lagpasan, pwede palang hindi mangyari sa atin yung mga kapalpakan nilang nagawa kung matututunan nating pag-aralan. Tulad po nito, a lesson from Asa. So, dito po sa chapter 14 verse 9, nagkaroon ng problema. At ang kanyang pakikibaka sa problema ay pagkilala sa kakayanan ng Diyos. Gusto kong pansinin nyo ito, mahalaga ito, dahil kailangan natin ito mamaya. Bago siya humarap sa problema, sumangguni siya sa Diyos. Ibig sabihin, kinilala niya na ang Diyos ang merong tama. Amen? Ang Diyos ang may tamang idea, tamang kaunawaan, tamang, diskarte na pwedeng ibigay sa atin. Amen? At kung kakampi natin ng Diyos, sino ang lalaban sa atin? If God is for us, who can be against us? Di ba? Kung ikaw ay, sumasangguni, lumalapit sa Lord, sa pamamagitan ng pagkilala,
sa mga magagawa niya sa iyo. Kung siya'y kakampi mo, sinong pwedeng manalo sa iyo? May lalaban pero hindi mananalo. Yun po ang si Paul nga kinalaban ng Diyos. Napakabuti lang talaga ng Diyos. Kinausap niya si Paul. Sabi niya, Saul, Saul. Si Saul pa siya noon. Hanggat kinakalaban mo ko. Di ba? Pinag-uusig. Oo, di ba? Oo, yun. Nakita niya. Hindi pwedeng, walang mananalo sa Panginoon. Wala. At kung kakampi mo siya, sino ang lalaban sa iyo? So, don't give up, kapatid, anuman ang kalagayan. Kung ikaw ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon, mamaya gagawin po natin yun. Yung pagtanggap na yan. So, tablo na tayo sa chapter 15. Ano naman ang spiritual na life ni Haring Asa? Alam mo, dumating sa punto na sabi ng verse 10 ng chapter 15, 15 taon ng paghahari ni Asa ay gumawa siya sa verse 12, Sister Mercy. Gumawa sila ng kasunduan na dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ng buong puso nila at kaluluwa. Ibig sabihin talagang binigay nila ang sarili nila sa Panginoon. Pwede po natin gawin talaga yan, no? Buo nating pamilya. Ikaw, tatay, o ikaw, nanay, kung single parent ka man, o pangunahan mo ang pamilya mo, wala nang ibang pwedeng pagsukuan talaga ng buhay mo, kundi ang Diyos. Ano man ang pagdaanan yung problema. Ang nakalulungkot po, dumadaan na nga ang marami sa problema, ayaw pa rin kilalanin. Ewan ko, ano ba ipagyayabang natin sa Diyos? Harap nila Oo, parang, ang hininga mo, oras na mawala yan, wala na yan. Even mga doktor nga si Teacher Letty, yung anak niya, no, pangatlong anak, no? Pangatlong anak. Alam mo sabi ng doktor, dahil hirap na siya Alam mo sabi ng doktor, kung marunong kang manalangin, manalangin ka na. Dahil delikado ang lagay mo. Tama po yun. At ito rin sinasabi excuse me po, sister, ganito rin sinasabi ng doktor sa ilang pasyente, himala na lamang ng Diyos ang makapagsasalba sa iyo. Hallelujah. Ako po, may mga naipapanalangin na na sila yung tinanggihan na ng doktor. Yun ang gustong-gusto ko. Kasi wala nang pupuntahan nito kundi ang Diyos Yan ang gusto ko. Di ba? Tinaningan na ng doktor. Kung mananalig at mananampalataya, tulad ni Haring Hezekiah. Si Hezekiah ay nadagdagan pa ng 15 taon at marami pang gano'n sa Bible. May malaan, Lord. Pangunahan mo ang iyong pamilya, kapatid, sa pagpapasakop sa Diyos. Kailangan, napaka-halaga. Kung ikaw naman ay binata o dalaga, isagot mo ang buhay mo Ipasakop mo sa Lord ang iyong pag-aaral, ang iyong kinabukasan, and God will guide you. So yan po si Haring Asa. At ang sabi rito, sa verse 17, sa last part, sister, ipakibasa mo muna ng chapter 15. Ito po, isa sa dapat yung tandaan. Verse 17 ng chapter 15 ng 2 Chronicle. Ngunit hindi niya inalis ang mga dambana sa burol sa buong buhay ni Asa. Siya'y naging tapat ang lahat. Okay, sa buong buhay ni Asa, siya'y naging tapat sa Diyos. Buong buhay. Ibig sabihin, hanggang nung mamatay siya, natapos ang buhay niya. Pero siya'y tapat. Siya ay tapat. Pakibasa po, Sister Mercy, yung bandang huling yon. Matapos yung X, may makikita kang X, di ba? Naging matapat rin si Asa sa Panginoon sa buong buhay niya. Excuse. Sa buong buhay niya, tapat siya. So, tingnan po natin yan versus dito sa verse 2 ng chapter 14. Pakibasa po, Sister Mercy. Chapter 14, verse 2. Matuwid. Matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos. Hindi buo. So, dumating lang sa punto ng buhay ni Asa na matuwid, good,
and right ang ginagawa ni Asa sa paningin ng Diyos. Hindi laging ganun. Pero, buong buhay ni Asa, ang sabi po ng chapter 15, verse 17, letter B, ito po ang sabi ng King James Version. Ang sabi po, nevertheless, the heart of Asa was perfect in all his days. The heart of Asa, yung kanyang damdamin. Ang sabi sa Tagalog, tapat siya sa Panginoon. Ang sabi ng iba, kapag tapat ka sa Lord, hindi ka gagawa ng mali. Hindi po. Hindi po ganun, hindi totoo yun. Ito, makikita po natin. Kasi ang daming, kaya sumasamba pa rin kaya nandun pa rin, tapat, pero iba na yung, hindi na, okay, makikita natin ha? Makikita natin. So, hindi good and right ang ginawa ni Asa sa buong buhay niya. Meron lang siya nun. Pero sa buong buhay niya, ang sabi ng Bible, nevertheless, verse 17, letter B, nevertheless, the heart of Asa was perfect all his days. Perfecto ang puso niya sa Lord. Ngayon, kung papasok po tayo sa chapter 16, okay? So, lumipas na pong ilang taon kasi. Lumipas na po ilang taon, naka 35 years na siya. Naka 35 years na siyang naghahari. 35 na. Himala ng Lord nandun. No? Himala ng Lord nandun. So, pagdating po ng chapter 16, nung ika-36 na taon ng kanyang paghahari, katatapos ng pagdiriwang ng 35 years nila, nung ika-36 na taon, Sister, pakibasa po ang verse 1. Na ika-36 na taon paghahari ni Asa, ang Huda ay nilusob ni Baasa, Opo. hari ng Israel. Ayan. So, ito nangyari. Problema na naman ngayon. Pero this time po, sa pagkakataong ito sa chapter 16, mayaman na po ang kaharian ni Asa. Marami na silang natalo Hindi na po natin kasi binasa yun no? Kayo na po magbasa, marami na siyang tinalo. So kasi sa panahon noon, pag natalo mo isang bansa, kahit naman ngayon, sakop lahat ng kanila. Magmasakupan. Oo. So marami ng pera si Asa at ang templo ng Diyos. Marami na. Marami na siyang pera. So nilabanan po siya ng hari ng Israel. Kasi ano po yan, sa kulang lang po tayo sa oras, si Asa ay hari ng Juda at meron pa pong ibang tribes na pinag-aharian naman na kasama ng Israel sila po ay hiwalay pa noon na pinag-aharian naman ni Haring Baasya. No? Kayo, kung gusto niyo pong gawing pangalan ng mga anak niyo, itong mga nababasa nating pangalan, nasa sa inyo po. Okay? Ang ginawa po ni Haring Baasa ay ito. Pakituloy. Gumawa siya ng muog sa Rama upang walang makaalis o kaya'y makarating kay Asa sa Huda. Okay, ganito po kasi nangyari. Dahil pinagpapala ng Diyos ang Huda, Sister Mercy, pakibasa po yon. Na ika-36 na taon. Nang ika-36 na taon ng paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasya ng Israel ang Huda. At pinabakuran niya ang Rama para walang makalabas o makapasok sa teritoryo ni Haring Asa ng Huda. Kasi dahil pinagpapala ang bayan ng bansa ng Huda, ang Huda, kaya ang tao nagmamigrate, matawag doon yung lumilipat sa kanila. Lumilipat. Parang yung doon na sila. Oo lumilipat kasi nga pinagpapala sila doon So itong hindi nagustuhan, isa sa hindi nagustuhan ni Haring Baasya ng Israel ito. Ang ginawa po niya, nilagay siya ng harang. Para walang makapasok, wala ring makalabas. Amen? Hinarangan niya. At dati, nung may problema si Haring Asa ng mga ganito, sa Diyos sa sumasangguni kagad. This time po, remember right and good ang ginawa ni Asa, hindi buong buhay niya. Pero ang puso ni Asa tapat sa Diyos. Andun pa rin siya sa Diyos.
Nandun siya sa Diyos. Hindi porke tapat ang puso mo sa Diyos, yung mga gagawin mo ng iba, ayon sa gusto ng Lord. Tingnan po natin si Asa. Remember, ang sabi po ng Bible, and the heart of Asa was perfect. No? Perfect. All the days of his life. Amen? Amen. Binasa natin kanina yon. Ngayon po, nung lusubin po si Asa naman ng hari ng Israel, this time mayaman na po sila. Marami na silang nasakop. Amen? Ngayon, ito po ang nangyari. Sa verse 2, pakibasa po, Sister Mercy. Ipinakuha ni Asa ang mga pilak at ginto sa mga bodega ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo. Pakiputol. Dito, dahil may pera na, money talks na. Amen? Bakit? Saan niya kaya gagamin? Unang-una, wala ito pong pagkuha niya sa templo. Hindi naman siya ang priest Wala, kahit hari siya, wala siyang karapatang kunin ang pera ng templo. Yan ay nakaatang sa mga priest, mga naglilingkod sa Lord. Anong katumbas yan ngayon, yung ginagawa natin sa tithes? Wala tayong karapatan sa tithes natin, sa Lord yan. Sa Lord yan. Ang tithes mo, hindi mo pwede pagdesisyonan, ay, ibibili ko ng ganito. Hindi ganon. Hindi ganon. Sa atin, di ba? Kahit ikaw po, kung may gustong bilhin, Sister Mercy, hindi yung tithes niya, papakailmanan niya. Lalabas siya ng iba, love gift yun. Lalabas yun sa iba. Pero hindi yan ang topic natin. Balik tayo kay Asa. So pati yung sa templo, kinuha niya. At yung sa anong sabi rito? Ipinakuha ni Asa ang mga pilak at ginto sa mga bodega ng templo ng Panginoon. So the best itong mga to. Ba't yun, saan niya kaya gagamitin? At ng kanyang palasyo. Pati sa palasyo. Kasi marami na At kasunod, Sister Mercy, pakibasa. At verse 2 po yun. At ibinigay. Ipinakuha ni Asa ang Sige mga po. pilak at ginto sa mga bodega ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo. At ibinigay niya ito kay Haring Ben-Hadad ng Aram, doon sa Damascus kung saan siya nakatira. Bakit kaya niya binigay kay Haring Ben-Hadad? Anong connection ni Ben-Hadad dito? Tuloy? Ito ang mensahe ni Asa kay Ben-Hadad. Gumawa tayo ng kasunduan na magkakampihan tayo, gaya ng ginawa ng ating mga magulang. Tanggapin mo ang ipinadala ko sa iyong pilak at ginto at hinihiling kong tigilan mo na ang pagkampi kay Haring Baasya ng Israel para pabayaan na niya ako. So sister, para this time, ang nilapitan, hininga ng tulong ni Haring Asa ay hindi na ang Diyos. Ginamit na niya yung pera niya, amen? Amen. Para siyang kumontrol sa isang tao. Kasi itong si Haring, itong nabanggit na hari ay si Ben-Hadad ay kakampi din ni Haring Baasya. Okay? Ngayon, parang sa nangyayari sa buong mundo, kung bibitaw si Haring Baasya, o kung ibibitaw si Haring Ben-Hadad kay Baasya, mawawala na kakampi si Baasya. So, manghihina ang puwersa ni Haring Baasya, hindi na niya itutuloy ang pakikipaggera kay Haring Asa. Yun ang nakita ni Asa. Teka, malaking puwersa to si Haring Baasya. So, ginawa niya, nakipagkasundo siya, nakipagkaibigan siya. At ang tanging paraan para makuha niya ang damdamin at puso ni Haring Hadad ay pera. Binigay ang pera. Pera. Kasi meron na siyang mga pera. Actually, ginto at pilak. Na? Ginto at pilak. Kinuha yun Sa templo at saka sa kanyang pag-aari. Amen? Sabi ko nga sa inyo, ito yung isang style, parang yung pakikialam natin sa, yung ating tithes. Okay? Gamitin sa iba, minsan para sa pantulong kay ganito, no, iba yun. Okay? So, balik tayo. At effective. Anong sabi sa verse 4? Sumang-ayon naman si Ben-Hadad nang pinasalakay niya ang mga lungsod ng Israel, ang mga pinuno ng kanyang hukbo, napasok ng mga ito.
ang mga iyon. Okay, so ang nangyari ganito. Sister Mercy, pakibasa po. Verse 4. Verse 4, pumayag si Ben-Hadad sa kahilingan ni Haring Asa at inutusan niya ang mga commander ng kanyang mga sundalo na lusubin ang mga bayan ng Israel. Nasakop nila ang Ihon, Dan, Abel, Maim at ang lahat ng lungsod ng Naphtali na ginagamit na bodega. Ayun, so effective. So sumunod na si Haring. Si Haring Ben-Hadad. Yun. Si Haring Ben-Hadad. No? At hindi gumagalaw itong si Haring Asa. Di ba? Pera ang ginamit niya. May nangyari nga naman. Talagang pinalusob niya. So ano nangyari? Verse 5. Linawin mo, sister. Verse 5. Nang mabalitaan ito ni Baasa, ipinatigil niya ang paggawa ng muog sa Rama. Ayun. So, di ba? So, dahil doon, teka, yung kakampi ko, kalaban ko na rin, sabi ni Haring Baasha. Teka, delikado na. So, ang ginawa niya, hintuan na yan. Hintuan niya ang pagtatayo ng muog na yan. Ang ibig sabihin, pader. Kasi pag tinayuan yun, apektado ang Juda. Hindi sila makakatransak sa labas eh. Hinintuan niya. Nung malaman niya, o madinig niya ang nangyayari at nagaganap na ginawa ni Haring Ben-Hadad. yung Ben-Hadad. Ha? Kahit ganyan po edad niya, matalas ang kanya. Ang kanya memory. No? Hindi ko na babanggitin ko ilang edad po yan. Okay. Verse 6. Sister Mercy. Pagkatapos, nag-utos si Haring Asa sa lahat ng lalaki ng Huda na kunin nila ang mga bato at mga troso na ginagamit ni Baasya sa paggawa ng pader ng Rama. At ginamit ito ni Haring Asa sa paggawa ng pader ng Geba at ng Mispa. Aba, ginamit naman ngayon para sa ibang kalaban. No? Yun, verse 7. Sister. Nagpunta noon kay Asa si Propeta Hanani. Yan, ito na ngayon. So ito na. Pumapasok na ang mga lingkod ng Diyos. Alam mong propeta o seer sa King James, mga ginagamit po ng Panginoon para magdala ng mensahe. Sa panahon po natin, tayo po mga pastor, ay ginagamit ng Diyos, ito sa hari para magdala, may mensahe. Hindi tayo nakatutok dun sa opisina ng at gagamitin, no? Tayo at kung saan ipapadala. Ang Diyos ang magpapadala sa atin para bigyan ng mensahe ang mga ginagamit ng Diyos sa ating pamahalaan o sa ating barangay o sa ating para magdala ng mensahe sa ikabubuti ng bayan. Nasaan na kaya yung mga yon? No? Hallelujah! So ito nga po yung propeta. May dalang mensahe kay Haring Asa. Mensahe. Matapos pong gawin ni Haring Asa yung kanyang bagong diskarte. Remember, bago po ito, sa 14 and 15, ang sagunin niya lagi sa Lord. Walang propetang dumarating. Walang propetang sumisita. Hindi naman siya idinadown kundi may mensahe ang Diyos May mensahe sa atin po mga lingkod ng Diyos. May mensahe po ang Diyos. Come on! May mensahe ang Diyos. Hallelujah! Hindi yung ituturo sa atin kung anong dapat nating ituro ng iba. No? Tayo, ang may mensahe galing sa Diyos. Ang naalala ko, ang sabi ng Romans chapter 10, verse 13, ang sino man tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit papaano silang tatawag kung wala silang pananampalataya? At paano sila mananampalataya kung wala silang nadidinig tungkol sa Diyos? Ha? Amen. At papaano silang may madidinig kung walang mga ngaral? At papaanong mga ngaral kung hindi sila isinugo? Sino nagsugo? Ang Diyos. Amen. Pinadala ng Diyos. Hindi yung gagamitin tayo at bibigyan tayo ng sistema ng ituturo sa buong isang buwan. No? At ito lang katanggap-tanggap na no! Hindi ang galing sa Lord. Amen? Oh, hallelujah! May mensahe po tayo sa ikabubuti ng mga nanunungkulan. Oh, glory to Jesus. Okay, verse 7 uli. Ito na, nung panahon yon, kailan panahon? Nung ganito na ang style ni Haring Asa. Pero remember, ang puso ni Asa, amen? Ay perfect sa harapan pa rin ng Diyos. Perfect sa Diyos. Tapat ang kanyang puso, pero yung gawin niya, iba na. Ito, tingnan po natin. Okay, tingnan po natin. Verse 7.
Nagpunta noon kay Asa si Propeta Hanani at sinabi, dahil sa pagtitiwala mo sa hari ng Syria, sa halip na kay Yahweh ang hukbo ng hari ng Syria ay nakatakas. Yun. So, itong hindi alam pakibasa po dyan itong hindi alam ni Haring Asa, may magagandang plano ang Diyos. Kailangan natin sumangguni. Ito po ang naging twist niyan. Pakibasa po Sister Mercy, verse 7. Nang panahong iyon, pumunta ang propetang si Hanani kay Haring Asa ng Huda at sinabi sa kanya, dahil nagtiwala ka sa hari ng Aram at hindi sa Panginoon na iyong Diyos, hindi nyo malilipol ang mga sundalo ng hari ng Aram. Yun! Ibig sabihin, kung dapat pala, itong hininga niya ng tulong, naging sakit ng ulo niya itong bandang uli. Masasako pa pala niya, ibibigay pa pala ng Diyos sa kanya yun. Kung sa gitna ng problema, ay sa Diyos siya tumawag. Hiningi niya ang diskarte ng Panginoon. Sabi po ng Bible, Hosea 4:6, my people are perishing, my people are being destroyed because of lack of knowledge. Kaunawaan na galing sa Lord. Dito lang lumabas, kaya nga rito, ng panahong iyon. Ano yung panahon iyon? Nung dumiskarte na si Haring Asa, ng iba. Nakita po natin? Imbes ika sa Diyos ka sumangguni. Gumawa ka ng sarili mong diskarte. Come on. Ang Diyos lang ang tunay na parang ganito yan, ano? Kung nasa baba tayo, yan, baba. At traffic. No? May mga kanto, hindi mo alam kung hanggang saan yung traffic. Ngayon, merong nasa taas na mag-guide sa iyo. Halimbawa, tulad ngayon na nangyayari yung anong tawag doon, yung mga Google na yan, sinasabi, makikita mo. Hindi mo kita, pero kita ng map na yan kung gaano kahaba yung traffic. Amen? Parang ganun. Ang Diyos, kita niya ang lahat ng pwede mong daanan. Amen? Kita niya kasi kita niya ang lahat. Ikaw nandito ka lang sa baba, kita mo, ito lang nakaharap sa iyo eh. Amen? Pero kung sasangguni ka sa Lord, ipapakita niya sa'yo, i-guide ka niya hanggang makalabas ka sa traffic na yan. Ngayon, pero ang ginawa po ni Haring Asa ay, iba na, remember, ang kanyang puso ay perfect pa rin. Marami pong ganun, na kahit dumadalo pa rin, amen, kasi perfect pa naman yung puso nila eh. Mahal nila ang Diyos. Kaya lang, kahit mahal nila ang Diyos, may sarili silang diskarte. Come on, ito po ang isang aral na dapat nating matutunan. Kahit mahal po natin ang Diyos, minsan gumagawa ang Kristiyano o tao ng sarili nilang diskarte. Come on. Diskarte po ng Diyos ang kailangan natin. Ang sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. Yung kingdom of God and His righteousness is the way God doing things. Paano ba ginagawa ng Diyos sa mga bagay? Unahin mong malaman yon. And all these things shall be added unto you. Hindi mo nahanapin ng mga bagay na iba. I-add na to sa iyo. Amen. Come on, hindi po nababago ang salita ng Lord. Seek first the kingdom of God. Yun po ang ating pamanahik sa inyo. Amen? Unahin mo ang paghahari ng Diyos. Sabi mo nga kanina, sister, di ba? Yung kikilalanin mo, yung magagawa ng Diyos sa iyo. Oo, may magagawang ibang tao. Actually, nangyari nga na, nagtagumpay nga sila. Huminto nga ang huminto si Haring Bahasya. Huminto sa pagtatayo ng muog. Effective. Kaya lang, hindi po yun ang the best. Hindi yun ang the best. Kasi, kung siya pala yung sumangguni sa Lord, matatalo pa niya itong tulong. Amen? At hindi mangyayari na yun dahil, ang sabi nga, sa verse, verse 7, di ba, pakibasa ulit, Sister Mercy, ng panahong iyon. Ang panahong iyon, pumunta ang propetang si Hanani kay Haring Asa ng Huda at sinabi sa kanya, dahil nagtiwala ka sa hari ng Aram at hindi sa Panginoon ay iyong Diyos, hindi nyo na malilipol ang mga sundalo ng hari ng Aram. Okay. At ito pa, ibinalik ala-ala pa, sister. Verse 8. Mas malaki ang mga hukbo ng mga kusita at Libyo. Marami silang karwahe at mga ngabayo. Okay, back. Sige, tuloy. Ngunit sumuko sila sa iyo sapagkat nagtiwala ka kay Yahweh. Okay, medyo maliligaw pa eh. Verse 8. Naalala mo ba? Amen? Naalala mo ba kung ano ang nangyari sa mga taga-Ethiopia? Pakiputol. Matapos sabihin nung propeta, imbis na sa Diyos ka lumapit,
sa kalaban ka, sa tao ka lumapit, ginamit mo ang pera. Tapos may ikwinento sa kanya, naalala mo ba? Yun yung binasa mo sa verse 8. Pakibasa ulit, Sister Mercy. Ibang salin. Oo, ibang salin lang po yan. Naalaala mo ba kung ano ang nangyari sa mga taga-Ethiopia at taga-Libya na ang mga sundalo, mga karwahe at mga mangangabayo ay napakarami? Nang panahong iyon, nagtiwala ka sa Panginoon at kayo'y pinagtagumpay niya sa kanila. Di ba? Yung binasa natin kanina sa chapter 15. Di ba? Naalala mo ba yun? Actually, mas marami yung kalaban mo noon kaysa sa ngayon. Mas marami. Mas makapangyarihan yun. Amen? Amen. Pero dahil sa Diyos ka sumangguni, pinagtagumpay ka ng Lord. Come on, kaibigan. Kailangan mong Panginoon, matapos mo siyang tanggapin, pagbabago ng buhay sa iyo. Yun na ang kailangan mong hingan ng guidance, ng biyay, ng patnubay sa buhay mo. Amen. At kung ang Diyos ang may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na nagmamahal sa iyo, Amen. na ibigay niya kanyang anak, hindi kanya bibiguin. Amen? Hindi kanya bibiguin. Kailangan mo lang magpasakop talaga. At kailangan po natin mamaya pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Remember, ito po ay nung 36 na taon ng paghahari ni Asa. Ibig sabihin, 35 years. Amen, Sister Mercy, biyaya ang meron eh. Kasi sumasangguni siya sa Diyos. 35 years! Abay, malaki man, mahabang taon yun. Ang haba. Mga bata nung graduate na ng college, nagtatrabaho na, ganun nakatin. Mahabang panahon na ang kanilang naranasang biyaya sa paghahari ni Asa. Amen? Dahil itong hari nila ay sa Diyos sumasangguni. Isipin mo, kaibigan, na kung ikaw bilang head ng family, amen? Hindi yung kalagayan ng hindi yung kakulangan ang problema eh. Ang problema ay yung hindi paglapit ng head ng family sa Panginoon. Kapag nagsimula sa head ng family, naalala ko noon, ako nag-asawa ako, 18 years old eh. Amen? Pero, bilang ako head ng family, amen, nakilala ko na ang Diyos ng mga sumunod na taon na yon, nung 20 years old ako. So, na-guide na ang buhay ko at, ayun, maganda po ang naging takbo ng lahat. Kung ikaw bilang head ng family, pasasakop sa Lord, hindi yung sariling decision, hindi yung dingarte ng mundong ito. Sabi ng Bible, Romans 12, wag mo ikang bayaan na ang sistema ng mundong ito ang maging style mo sa buhay. Wag, may style ang Diyos. Amen? Sabi nga rito, naalala mo ba nung panahon na ang Diyos sa sinasangguni mo, malalakas ang kalaban mo kaysa sa ngayon, pero pinagtagumpay ka niya. Kaibigan, kapatid, ayaw ng Diyos ng pagbagsak mo. Itong number one will ng Lord sa'yo, ayaw niyang bumagsak ka. Naalala ko Jeremiah 29 verse 11, I know my thoughts and plans for you. Plans for your welfare and not for your disaster. And plans to bring about the future you hope for. Ang plano ng Diyos sa lahat, ikaayos mo at ikatatagumpay. Para mangyari yung kinakailangan mo ang Panginoon, kailangan mo sa mangguni sa Kanya, kailangan mo magpasakop sa Kanya. Ito po ang dalada na ating mensahe sa portion na ito. Come on, kaibigan. Please share this message. Makatutulong po ito sa marami. Again, hindi po para hingan kayo ng pera, hindi para gawin kayo member, kundi para mamulat po tayo sa katotohanan ng guidance sa salita ng Lord. At ito po ang aming mandato sa Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. So dito po, nagbago lahat sa buhay niya, pero tapat pa rin ang kanyang puso sa Lord. Kasi all the days of his life. Kasi minsan akala niya, tapat pa siya, pero dahil kinikilala pa niya ang Diyos, dahil mahal pa niya ang Diyos, akala niya, tama pa rin yung ginagawa niya. Ito po ang pagkakamali niya. Hindi, imbis na sa Diyos sumangguni, sa tao sumangguni. Number one po ang pagsangguni sa Diyos. Kung ano man problema sa iyong pamilya, huwag si kumpare at magiinuman kayo. Pare, may problema ako kay ganito eh. No. Kailangan natin sila, ginagamit sila ng Diyos. Pero, hindi option ng Diyos. Hindi ang pangalawang pupuntahan mo lang. Number one ang Diyos. Why? Sapagkat walang tunay na nagmamahal sa iyo at sa akin, kundi ang Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay sa ikatatagumpay mo.
Jeremiah 29:11, kinote ko po sa inyo kanina. Ay, eto pa, tingnan natin. Iko-quote, babasahin po ni sister, ang 3 John 2. Third yan. Oo. Ganito po katindihan. Ang Diyos sa'yo. Ganito po, ganito po. Tapos basahin pa rin natin kung gaano katindi ang Diyos na ipinaliwanag ni ni Propeta Hanani. Tama ba? Nani. Hanan. Okay. Makita na. 3 John 2, ikatlong Juan, verse 2. Mahal kong gayo, Oh. dinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng ano, Ituro mo, sister. Ganun mo, ganun mo. tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay spiritual. Yun. Di ba? Kapag tayo lumalago sa Lord, kasabay niyang paglago ng ating kalusugan, amen, at paglago ng ating kabuhayan. Amen. Come on. Diyos lang ang magagagawa nito. Amen? Diyos lang. Pero kailangan mo ng pagpapasakop sa Kanya, pagkilala sa kakayanan ng Lord. Number 1, tanggapin natin ang Panginoong Yesus, ililid po tayo mamaya. Huwag mong isipin yung oras ng haba natin ngayon, isipin mo, kailangan nating tapusin ang mensaheng ito ngayon. Maintindihan at maunawa mo. Balikan nyo pa po ang ilan pa po natin Cheer Up the Word Works. At yung pong mga reels ng Cheer Up the Word Works. At ito po ipinopost sa The Life Giving Spirit Church FB page. Kaya napakalaga pong i-like nyo po yan eh. Sister Mercy, balik na tayo. Chapter 16 po tayo ng 2 Kronika. Remember, ang sabi po ng Romans 15:4, ito'y nasulat, amen, sa ikabubuti natin, amen, sa ikatututo po natin. So, eto na, balik tayo sa verse 7 muna. Verse 7. Nang panahong iyon, pumunta ang propetang si Hanani kay Haring Asa ng Huda at sinabi sa kanya, dahil nagtiwala ka sa hari ng Aram at hindi sa Panginoon na iyong Diyos, hindi nyo malilipol ang mga sundalo ng hari ng Aram. Ayun. Naalaala mo ba kung ano ang nangyari sa mga taga-Ethiopia at taga-Libya na ang mga sundalo, mga karwahe at mga mangangabayo ay napakarami? Nang panahong iyon, nagtiwala ka sa Panginoon at kayo'y pinagtagumpay niya sa kanila. Sister, pakibasa ang verse 9. Tandaan nyo po ito. Verse 9. Parang lumalabo ng aking salamin. Kaya? Parang may gumaganon. Ay, nako. Kailangan natin si Doktora, dadaling ko po to sa inyo, ha? Bigyan nyo kami ng discount, ha? Doktora Patricio. Sa Laminig Candine. Oo. Kahit na anong ganda niya, kung hindi tama ang gawa, yan si Doktora. Pinopromote ko po, yan kay Doktora Patricio. Verse 9. Verse 9. Minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa kanya dahil sa kahaba. Mamaya ni kasunod. Amen? So, ibig pong sabihin, kasi kinakausap pa siya ni propeta eh. Naalala mo ba noon? At bukod doon, Sister Mercy, pakibasa, bukod doon, sabi niya, verse 9, sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Remember, ang sabi ng Bible, tapat ang puso ni Asa. Haring Asa sa Panginoon. Ibig sabihin ni propeta, isa ka dyan eh. Isa ka sa gustong gawa ng mabuting Diyos. Nga lang, ikaw din kaibigan, ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, gustong gawa ng mabuti ng Diyos. Pero ano ang naging palpak ni Asa? Pakituloy ang pasa, Sister Mercy. Amang mga ng iyong ginawa, kaya mula ngayon makikipaglaban ka na. Ayun. Amen? Amen. Yung hindi niya pangunguna sa pagpapauna sa Panginoon. Yung Amen? Sa harapan ng Diyos kamangmangan yun. At dahil doon, talagang bawat harapin mo sa buhay, talagang laban mo na yan. Hindi na yan fight the good fight of faith. Sa good fight, hindi na fight the good fight of faith. Kapag ang pakikibaka mo ay hindi na sa Panginoon, hindi na kasama ang Lord, amen? Hindi na yan good fight. Bad fight na yan. Hindi magandang laban yan. Napapasama ka na. Oo, itulad nito. May epekto, may pangyayari, pero hindi maximum. Ito mo, nakalagpas sa kanya, dapat sasakupin pa niya. Di ba? Binasa niyo kanina, verse 7, nakalagpas pa yun. Kasama kayo ka sa mga dapat pagpapalain eh, dahil ang Diyos ay naghahanap. So nung kala mo ba
Nung mangusap ang propeta sa kanya, nagbago ang isip ni Asa. Ito pong problema ng dumidiskarte na ng kanya. Kahit tapat sa Lord. Sister, kaya ba ang verse 10? Sa sinabing ito, nagalit si Asa kay Hanani. Ayun, pakiulit. Ang ganda ng translation dyan. Pakiulit. 1, 2, go. Verse 10. Verse 10. Sige, tuturo. Yan, ituro nyo pong ganyan. Sa sinabing ito, nagalit si Asa. Sige po, dandan. Sa sinabing ito, nagalit si Asa kay Hanani, at ito'y ipinabilanggo. Ang ibang mga tao'y naramay pati sa galit ni Asa. Okay. So, imbis na kilalanin ni Haring Asa, imbis na kilalanin ni Haring Asa, yung, amen, Sister Mercy? Amen, kaibigan, susundan mo. Yung mensahe ng propeta, ng lingkod ng Diyos, ay ikinagalit niya. Marami pong ganyan. Dahil hindi gusto nung nanunungkulan yung mensahe, nagalit. I can relate. No? Pero wag. Kung ikaw na namumuno sa iyong pamilya, kung may lingkod ng Diyos na nagpunta sa iyo para magdala ng mensahe, hindi para ibagsak ka, para ipakita sa iyo ang style ng Diyos. Amen? Ang sistema ng Diyos, huwag kang magalit. At ang malupit pa nito, dahil sa galit ni Haring Asa, hindi niya gusto yung ginawa ng propeta, bagamat sa Panginoon galing yon, ay nadamay ang ibang tao. Pakibasa sa Mercy verse 10. Dahil dito, labis na nagalit si Asa sa propeta, kaya ito'y kanyang pinakulong. At sa panahon ding iyon, nagsimulang pahirapan ni Asa ang iba niyang mga mamamayan. O lahat ng kakampi ni Asa noon, lahat ng kakampi ni propeta noon, damay. Kulong. Amen? Lahat ng kakampi ni Asa, kaaway din ni, lahat ng kakampi ni propeta, kaaway din ni Asa. Lahat sila. No? Huwag ganon. Kilalanin po natin ang lingkod na ginagamit ng Diyos sa atin. Dahil sila po ang nandito para gamitin ng Lord. Ito pong programang ito ay nagnanais lamang po na dalhin sa inyo ang mga aral ng Lord. Hindi para bigyan kayo ng panibagong doktrina, kundi para makita po natin ang mga pang-araw-araw na buhay kung paano po tayo i-guide ng Diyos. Again, ang hiling po namin, share this message. Please like the Life Giving Spirit Church FB page. Follow and like. Follow pala yun and like. Amen. So, ito po nung 31. Ha? Oh. Papagawa tayo na sa labi. Reader lang ata yan eh. Reading glass lang ata yan eh. Talagang kahit sa malayo, hindi malinaw yan. Parang may gumagano nga. Siguro sa mata ko naman talaga. Ha? Hindi niyo nakasukat. Okay. Parang hindi ko nakasukat tayo. May gumagano nga. O, okay, pilitin mo yan. Kailangan mong manalig sa Lord. Opo, talagang kailangan. Verse 12. Verse 12. Yan, ganun. Nasa Bible yan eh. Ituro mo ika. Hindi, nasa Bible yan. Use your finger. Okay. Verse 32, sorry. 35 ba sabi ko? Sorry. Verse 12. 12. Ayun. Nahirapan na. Talagang mata ko. Okay, mag-aantay kami. About yung tanong siyam-siyam. Okay lang. Basta wag 10. Namatay siya. Oh, ba't namatay na kagad dyan? Teka, chapter 16. Chapter 16, verse 11, 12. Ayun. Noon. Okay, verse 11 muna, verse 11. Dahil doon sa verse 10, nagalit. Amen? Maraming nadamay. Verse 11. Lahat ng ginawa ni Asa ay natitik sa kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Okay, lahat ng nangyari kay Asa, nandun daw, nakasulat doon. Okay? Verse. Noong 39 na taon ng kanyang paghahari. 39. Okay, kailan tayo pumasok ulit dito? 36, di ba? Sa loob ng 35 years, puro biyaya. Okay? Kahit may naging problema,
tumugon ng Diyos kasi lumapit sa Lord. Amen? Nung ika-36, nung ika-36, nagka-problema uli. Hindi siya lumapit sa Lord. Tapos, nung ika-39, so 36, 37, 38, 39. So, 3 years pong nangyari na si Asa, bagamat maganda pa rin ang puso sa Lord, ay ang diskarte na ay hindi na kalugod-lugod sa Diyos. 3 years! 3 years! Kasi 36 to 39 eh. 36, 37, 38, 39. 3 taong nangyari yung pinahirapan ni Asa, ikinulong yung propeta at lahat ng nadadamay yung ibang mamamayan. Ibig sabihin, hindi na tama ang kanyang style ng pamumuhay kasi hindi na style ng Diyos. Hindi na seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So, sa loob po ng 3 taon yun na nangyari. At nung mag-aapat na taon na, nung ika-39 na taong paghahari na niya, pakibasa, verse 12, Noong ika-39 na taon ng kanyang paghahari, nagkasakit siya ng malubha. Saan siya? Saan yung lugar ng sakit niya? Sa paa. Nagkaroon ng malaking kapansanan ang kanyang mga paa, ngunit Pakiputol. Huwag muna, okay? So, after 3 years na hindi magandang sistema ni Haring Asa, dumating ang sakit sa kanya. So, sugat na matindi. Ang sumabaho. Kung pag-aaralan niyo po ito, hindi na siya nakakalabas. Ang sabi nga sa yung salin, Sister Mercy, pakibasa po, verse 12. Nang ika-39 na taon ng paghahari ni Asa, nagtiis siya ng karamdaman sa paa. Nagtiis siya. Isipin mo, pwede naman pagalingin ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, I am the Lord that healeth thee. Pero ayaw na niya ng sistema ng Diyos eh. Tiniis niya. At hindi lang yun. Hindi lang siya nagtiis. Pakituloy ba sa Sister Mercy? Kahit malubha na ang kanyang karamdaman, hindi siya humingi ng tulong sa Pakiputol. Amen? Pakibasa sa iyo, yung portion na yon. Hindi mo makita. sa halip na kay Yahweh, sa mga manggagamot siya sa manggugulo. Ayun. So, medyo mababaw dyan. Dito, kahit malala na, come on, kaibigan, amen? Kahit malala na ang kanyang kalagayan, kahit malubha na ang kanyang karamdaman, hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi may pera siya eh. Amen? Amen. Kaya niyang pumunta sa mga dalubhasa. Amen? Mga sikat na doktor. Pakituloy ang basa. Kahit malubha, verse 12, Kahit malubha na ang kanyang karamdaman, hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon, kundi sa mga manggagamot. So, 36 to 39. So, nung 39 years na ng paghahari, nagkasakit siya. Tuloy ang basa, Sister Mercy. At nang ika-41 taon ng paghahari niya, namatay siya. Doon na po tayo matatapos. So, 39, 40, 41. 2 years siyang nagtiis. 2 years siyang nagtiis. Nalapit sa Lord, ginamit niya ang kanyang pera. Kasi hindi ka naman pwede sa magagamit na walang pera eh. Mga dalubhasa. At after 2 years, namatay siya. Namatay ba siya dahil sa doktor siya nagpunta? Hindi. Namatay siya dahil hindi niya inuna ang Diyos. Yun po ang palpak. Hindi siya namatay dahil nagpunta siya sa doktor. Sapagkat pwede talagang gumaling. Kaya lang, hindi niya inuna ang Diyos. Kaibigan, kapatid, kailangan mong unahin ang Panginoon. Sa Diyos, number 1 ka eh. Number 1 po tayo, mahal na mahal tayo ng Lord. Pero sa atin, dapat po, hindi number 1 eh. Una ang Diyos. Amen. Lagi sa kanya sasangguni. Siya ang lalapitan. At ang Panginoong Hesus ay nakatayo. Sister Mercy, papasok po tayo sa pagtanggap sa Panginoon. At magkita-kita po tayo sa susunod. At aalalahanin natin ang ibang bagay na ito. Purihan ng Panginoon. Kailangan mo ng Panginoon, Sister Mercy. Can you guide us? Kung meron ka sasabihin, praise the Lord. Sabi po sa Roma chapter 10 verse 9 at 10, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka.
sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso, at kung ipapahayag mo na ikaw ay sumasampalataya, maliligtas ka. Amen. Hallelujah. Kaya po kung nais po ninyo na mabuhay ng mapayapa at matagumpay at kung tayo po ay magpapasakop sa Panginoon, maliligtas po tayo at magtatagumpay. Sige po, sumunod po tayo sa panalangin. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin. ay namatay para sa At sa akin. ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, ika'y nabuhay muli. ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa kapayapaan, sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagpupayan na mga tatamasahin ko na mga tatamasahin ko matapos kitang tanggapin. matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatan maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ikaw na po ikaw na po ang maghari sa ang akin. maghari sa akin. Amen. Amen. The Lord, congratulations po. Ikaw na tumanggap sa Panginoon. Napakaganda ng desisyon na yan. Ini-invite po namin kayo lagi. Kaya nga po sabi ko, i-like nyo po ang The Life Giving at i-follow. Kasi po, ito pong programang ito ay hindi po nag-e-air ng linggo-linggo. Kasi po may mga gawain din kami. At usually po ay inaabot po ng 1 month bago masundan. So pag ito po ay nag-post po kami ng programang ito at ikaw ay naka-follow, naka-like sa The Life Giving Spirit Church FB page na nakasulat po dito sa screen nyo, ay mano-notify ka. At bukod doon, meron pa po kaming mga online service at may mga iba pa pong gawain, mga reels natin na mano-notify ka kapag ikaw ay naka-follow at naka-like sa The Life Giving Spirit Church. At ito pong lahat ay libre. Kaibigan, ito po ang aming masasabi. Cheer up! The Word works. God bless you. Bye-bye. See you again. Jesus loves you. Amen. Thank you po, Sister. Thank you po, Sister Mercy. God bless. Amen. Grabe.